si Kyle TZ towards the towards the mid lane rather. So now for Falcons, AP Bren, open yung Moscow, diba? Nathan, ang kanilang magiging choice right now. And mukhang ang goal lang talaga nila dito ay umasa kay Kyle TZ in terms of the physical damage because this Nathan for sure will amp up their magical damage. I would say this is a very even draft. I think a very, very close draft na talagang nagkakaunteran at napakaganda na rin ng latag ng dalawang to. In terms of pickoffs, I would say na mas maganda ang pickoffs ng Falcons AP Bren, pati na rin ang late game scaling via the Nathan. But in terms of overall survivability in a team fight, yung mga matagal na laban, that is Aurora's strength in this game. An unusual friend ang panghahawakan ng Falcons AP Bren, with Show being picked only just 2 times this entire season for the Bees. Meanwhile, Aurora is gonna have an intergalactic pick with that Zask added into the formation. Casters, pasok. Paanong intergalactic performance din kaya ang makikita natin for game number 2 dahil may to mga Mobile nagbabalik Legends. at may mga hahawakang sari-sariling sabihin na nating comfort picks ang ating mga players papasok dito sa labang ito. 1-0 current standing at lamang ang Falcons AP Bren. Oh, at saka yung sinabi mo dito nga, pag mga comfort talaga, ibig sabihin parang kahit nakapikit ka, medyo gamay mo na yung hero. And even for the Zask, ay na-miss natin si Zask kasi may panahon na talagang nabat na lang talaga siya at hindi na natin nakita. But he is back dito sa Land of Dawn. So, ang pinaka-aasahan ko dito is kung paano yung magiging sagutan Yes, ni oo. Rene J tsaka ni Ogwende. Actually, as a whole, parang tinitignan ko kung sino yung mas makakapag-pull off ng mga successful na mga engages up until the end. Kasi ang daming ways dito nung magkabila ang teams na parang i-disrupt yung gustong maging flow ng team fights ng kabilang kupunan if ever man na mag-engage sila. Nandiyan yung parehong pinakaayaw mong igak na mid laners, nabanggit nga ng ating Infinix Game Tambayan. So when it all boils down doon sa mga team fights na po posibleng mangyari later on, sobrang naiintriga na ako sa magiging sagutan gaya ng sinabi mo. Oh, tsaka ano pala, yung Nightmaric spot din dito ni Yue, ginagamit pang face check. So, kaya din hindi masyado nag-a-advance si Ogwen at nagiging maingat lang din dito sa ating game. So, slower start Yes. or slower pacing para dito sa ating dalawang kumpunan. And parang nagtitake time lang din kasi parang yung Hayabusa, di ba? Parang expected mo, farm lang yan ang farm. Pero sa top lane, parang mabibigyan agad. Dito si Flap TZ, ginamit pa kanya revitalize. Dadating na rin dito si Kyle TZ. First blood para sa FCAP. Grabe yung kunat doon na meron si Flap. Pero teka lang, makakahanap ba rito ng kapalit ang Aurora MLBB? Dahil magre-retreat naman na sina Ogwen and Flap. At grabe yung pagpwesto at yung abang ni Kapitan at ni Kyle TZ. Pero naiwasan doon ni Dahitman ang Frigid Glacier. So para nakikita natin ngayon, lahat ng mga pwedeng i-zone out ng FCAP ay ginagamit na agad nila prior turtle objective para hindi na agad makalapit. Pero iba muna ang kanilang gagawin. Parang in-expect natin ay dediretso na sa may turtle, no? Probably because Yes. ay buhay na rin si Demon kahit so pwesto muna ulit at yung mga players. And also na-delay pala kasi si Flap TZ so magle-level 4 pa lang dito yung EX play. Oo, malapit naman na. At mukhang magkakaroon na nga tayo ng pagkakakitaan dito sa turtle natin. Pero dito na natin nararamdaman yung ganda ng pag-control ng espasyo na pwedeng mangyari mula sa Aurora. Pero teka lang. Shoot na shoot yung Avatar of the Guardian kaya naman patay dito si Demon Kite. So habulin pa mga ibang players dito si Edward. Ay ginamit ang kanyang Earth Shatter pero may taunt skill para dito ka Flap TZ. Dumating din si Ogwen. Gawin ang cheat kunto pero si Few ang makakasecure ng kill. At kahit paman kontrolado na ng Aurora MLBB kanina yung espasyo, hindi talaga nagpahuli ang Falcons AP Bren at ngayon sila pa nga yung nagkaroon ulit ng advantage kahit pa yung sinabi mo kanina na di pwede kasing scout palagi ni Yue with the Nightmaric Spawn yung mga panggagalingan. Ginulat kasi masyado talaga ng F-Trap. Okay, entropy out. Pero ginamit yung Circle Eagle. Super Marco is down. Pero dadating si Kyle TZ. Gagawa ng mga mag-free hit. Tatamaan doon ng mga blades. Kaya naman Doming is down. So okay lang daw sa kanila kasi merong bawi. Pero dumating na rin si Demon Kite. Impact siya dito ni Rene J. Kyle TZ. Makapatay na rin. Ginamit dito yung Wave of the Dragon. Pero wala makakampi. Pero Demon Kite dahil doon sa Torre. Makapatay ni Ogwen. Nangyayari na talaga yung sagutang pinag-uusapan natin kanina dahil ultimo si Rene J ay susunod na para dito sa Aurora. So talagang ma-action na naman na first 3 minutes. Parang ganito yung nakita natin kaninang game 1. Eto na. At nakita na rin natin ang community prediction. Ang sagot ng madla
60-40 in favor of Aurora. At base dito sa ating nagiging laban, parang nagkakasagutan din yung dalawang teams natin. But definitely, FCAP lamang pagdating sa gold. Yep. At ang isa siguro sa mga kapansin-pansin ding nagaganap dito ay hindi mo masabing mabilisan lang yung mga nangyayaring teamfights kasi parang ine-expect siyang pilit ng sobra, which is isa sa mga probably strengths din ng lineup na meron ng Aurora MLBB dito kasi hawak nga naman nila yung Edith, isa sa mga pinaka-specialty, mga extended teamfights together with the Zask and isang makunat na tipo ng jungler. Tapos pwede naman kayong mag-engage, disengage lang given na Matilda yung rover ninyo. So parang kailangan lang talaga nilang hanapin yung tamang rhythm kung paano nila sasagutin yung Falcons AP Brain. So far, parang buong playoffs, mabahin kasi si Gatot tsaka si Edith talaga. Parang there was a time kasi, mga Arlot, ganyan nakikita natin. Pero ito, ibang Arlot Turtle naman, yung makikita natin para dito sa ating game. So again, sinisimula na try na pag-agawan dito ng ating dalawang kupunan. Grabe yung palitan ng mga pokes. Pagalingan na lang to ng poke. Pag nagkataon, ang mas mamumula siyang unang bibigyan para dito. Ilang turtle pa lang to, ba't ganito na agad yung nangyayari? Kaya nga, nararamdaman ko na rin agad dito sa Ayawan. And speaking of sa Ayawan, eto na! Dalawang magkahiwalay na laban yata ito! Okay, nasipa si Edward pero si Demon kaya na makakakuha ng pagong. Habang si Edward dito, hinahabol si Pimawalan. Ang dami, parang tatlo yung teamfight na hati sa tatlo. Flap TC is down. And even Kyle TC. At ito na nga yung mga free hit na inaantay ng Aurora. Double kill para kay Smiling Demon. Sabi natin, hanapin at hintayin ang tamang rhythm. At mukhang nakapa doon ng Aurora kung ano nga ba ang gusto nilang mangyari. Pumabor pa sa kanila na nagkahiwa-hiwalay yung teamfight. Kasi nga naman, parang napakataas ng kakayahan nila na tagalan lang. At talagang babaran yung mga ganoong klase ng initiations. Lalo pag hindi nag-layer ng maayos from side ng FCAP. Oo, sobrang totoo yun. Yung, lalo na yung nagkahiwa-hiwalay tsaka yung layering ng skills dito. At or kung nagkamali man ng layer ng skills ng FCAP. Kasi Avatar of the Guardian sana, sumipa din si Owen. Pero yung Aurora dito, after makuha ni Demon, di ba meron pa turtle buff? Oo. So talagang mas nagkaroon sila ng advantage dun sa ating game. So yung 1 point something K goal lead kanina ng FCAP, 500 ngayon sa Aurora. Grabe yung juggle ng economy. 6 minutes pa lang. Oo, at kinakailangan na rin humabol for sure ng Falcons AP Brain. Gusto nilang hindi na sobrang palakihin at iparamdam yung advantage na meron dito ang Aurora. Hindi pa naman siya umaapak ng sobrang laki ng 1,000 at even yung kill score nga natin ay pantay na pantay. Sadyang yung mga nakikita natin advantages ay nagiging pantay. Pero teka lang, dito si Flap na pag-isa. Ayan na naman, lumipad ang aming team. Pero sagot dito ni Flap PC, meron akong revitalize. Makakapag-Avatar of the Guardian, pero nakaabang agad si Edward. What a play! Wow! What a play by Edward! Alam niya pala na doon dadaan. Nakala ko parang ang isasone niya si Kyle TZ. Alam niya na nandoon yung Avatar of the Guardian. Oo, at nalatag pa din. Umabot kahit na nauna ng kaunti yung animation ng Avatar of the Guardian. Sumunod right after doon yung Earth Shatter onward. Kaya hindi na talaga nakahanap ng way out dito. Etong si Flap TZ. Pero at the same time, hindi rin naman pabaya ng trade dito ang Falcons AP Brain. Kumuha pa din doon si Super Marco. Pero etong objective ay mapupunta na sa Aurora. Okay, so meron na namang mga zone na ginagawa dito yung side ng Aurora. Parang nabaliktad na yung sitwasyon. After kuha ng objective, Aurora naman yung dumedire-diretso dun sa mga players ng FCAP. At tama ba, FCAP, ang kanilang aabangan na dito ay ang super mode ni Makmak? Yes, at nakita mo ba yun? Hindi ko napansin sa sobrang intense. Grabe naman dito ang mga kaganapan natin. At naririnig nyo na rin ang hiyawan ng mga Auroras. Dahil unti-unti nilang nakokontrol na ngayon ang espasyo sa mapa. Pero Falcons AP Brain, ang focus na lang talaga ngayon ay ipagpantay muna. Trade muna kung trade. Kaya pala, okay, ayan. It's back na yung ating laban and 7-6 pa rin yung score natin. Doon may makakasira ng Torres sa may bottom lane. And for Aurora, 1.6K goal lead. Okay. So hihinga na muna tayo ng kaunti. Dahil 8 minutes into the game na muna tayo at kung bapagbasihan natin ang mga gold at kalamangan ay halos sobrang dikit lang talaga pero may mahahanap muntikan doon. Eto si Owen. And ito yung isa sa mga posibleng maging problema kapag hindi mo na-advance ng sobra yung sarili mo as a show or as a nanggugulat talaga. Oo, kasi parang i-expect mo na parang bibigyan ka agad. Sa mga pagkakataon na to,
Gagawin natin ang lahat para ma-explain ang mga pangyayari. Okay, nagamit na yung shoot mo. Medyo nag-dive in. Si Ogwen. Hala, si Ogwen bigla na wala. Nag-kill na para dito kay Demon Kite. So dadating na rin si Kyle DC. Grabbing slow. No Nightmare spawn. Kaya naman -1 ngayon ang FCAP. At nung nabanggit natin na parang pinahihirapan na ng Aurora dito na maka-advance, etong si Ogwen, ay hindi naman niya hinayaan na ganun lang. So there was still an attempt. Kaso hindi sumakto yung angulo at yung mga paulit-ulit na maliliit na mga lapses na yun ang sobrang kinakapitalize at tinitake advantage ng Aurora MLBB magmula kanina. Tsaka parang every time na merong lipad din, no? Lumilipad talaga sila. Yung Nightmare spawn din dito ni Yue, parang kung ikaw si Flap TZ tsaka si Ogwen, pag nakita mong may parang statue na nakataas, Yes. ang hirap. Papasok ba ako? Sisipa ba ako? Or baka mas slow ako? Parang Oo. ganun yung nararamdaman nila kayo. Lalo pa pag hindi tumama yung target kasi ang daming gumagawa ng espasyo para kay Domeng ngayon. Ang daming humaharap at pumoprotekta kay Domeng ngayon. So kahit pa magkaroon ng isang magandang engage from Falcons AP Bren, basta't si Domeng ay nakakasaya with the Zaman Force na merong ganitong lead na hawak-hawak ay hindi magiging madali yung mga laban para sa Falcons AP Bren. Pero sa ngayon mukhang kailangan muna nilang isipin ang depensa kasi Aurora MLBB nakakuha doon ang objective. Oo, so Lord ang kanilang nakuha. And for FCAP ngayon, parang ang pinaka-strategy nila is almost same for Aurora na kailangan nilang protektahan ngayon. Si Super Makmak. Kailangan na nilang matawag si Super Makmak. Pero parang hindi din pinapayagan dito ng side ng Aurora kasi even Kyle TC ay inaagawan na rin nila. Kasi as much as possible, pwede si Kyle TC yung kumuha ng attention eh. Oo. Nahiwalay muna ako saglit. Tapos, teamfight kayo saglit. Pero papasok yata si Kyle TC. Ginamit yung shadow kill. Domeng ay mapoprotektahan. Babalik doon sa kanyang quad shadow. 5-5 ang naghati. Talagang parang magkakapatid na let's share. Parang sa jeep lang yan. Pag sinabi 13 yung kasha, pero 11 lang talaga. Kailangan doon talaga na ma-maximize at naramdaman mo naman doon kung gaano nakaprotektado dito yung mga importanteng miyembro ng Aurora MLBB. Pero yung positioning ni Ogwen parang gusto rin namang maghanap kahit papano sa matisektapan. Pero meron pang Lord. Meron pang Lord Naku. na kailangan abalahin ngayon ang Falcons AP Bren at Okay, nandun si Ogwen. oo nga may parang pag-abang Oo, parang ilang di pa ba yan pag may sinalubong siyang players? Okay, so parang more on vision siya dyan. More on vision siya dyan. Okay. So sabi niya, okay, nag-back. Ayun, ginamit ko na eh. Ginaya na natin yung sa mic check. Akala ko si Bak, Super bak, Makmak, pero nag-back pala yung naging call dito ni Ogwen. So at least naman ay mukhang nag-attempt pa rin talagang maghanap paunti-unti doon ang Falcons AP Bren. Pero kung babalikan naman natin ang ating items, 2K pala halos yung kalamangan na rito ni Demon kahit kontra kay Kyle TV. Pero actually 1K lang naman halos And pantay or level 15 na dito si Demon Kite. So kaya rin naman medyo mahirap palang kumontest na ng objectives kung ikaw ang Falcons AP Bren. Oo nga, 2 levels ahead. So yung retribution damage ay hindi pantay para dito sa ating mga junglers. And napaka-importante niyan kasi in a few seconds now, ay magkakaroon na tayo ng Lord para dito sa ating dalawang teams. Kaya din siguro lahat talaga ng mga lanes ay binabantayan din dito ng Aurora. So again, a 3K gold lead para dito sa Aurora para sa ating 12-minute game time. So parang gamit na gamit yung mga bushes natin ngayon na as much as possible na 2, 1, 3 lang yung lalabas. Ayan, pinipigilan na talaga nila si Kyle Tizzy na makapag-farm. Tsaka kung ikaw ang Falcons AP Bren, sino ba rito ang maaasahan mo na kukuha ng ganitong level of information kontra sa Aurora MLBB? Kung nandito man si Ogwen, sumilip ng kaunti, syempre may threat din yun na bigyan na rin ng Aurora. Pero kung gagamitin at i-risk mo naman yung mga shadow, quad shadow, more even yung entropy, malaking resource yun na mawawala kung ikaw ang Falcons AP Bren. For sure, ano yun, nasa cons din at nababantay na, wala na entropy, wala na yung quad shadow. Ngayon naman, kung ikaw yung FCAP, ang kailangan antayin kapag wala na yung Nightmare spawn or wala na yung Dominators descent para dito sa ating game. So anyway, yung Lord ay mare-reset at magkakaroon ng vision from Flappy. Parang inaantay lang yata nila may mag-clear din na minion waves sa may middle lane bago i-go ng Aurora dito yung Lord. Pero nakakapit kasi sila Flap Yes, at yung Purify spells din dito ng crucial members ng Aurora ay up pa kasi. So parang sobrang tansyahan ang nakikita nating nangyayari rito. Lalo pa at kontrolado ng Aurora yung espasyo at hindi na nga yata nila gustong palapitin ang Falcons AP Bren. Talagang tamang silip lang
Tapos nakuha na nila yung Lord. Sobrang controlled nila yung Lord na yun kanina kasi even nga yung spawn lang dito ni Yue, parang nasa slow si Ogwen, hindi sila makapasok anytime, even Flap TC wala din na-go. So walang unnecessary movements from Aurora, kaya mabilis nila nakuha yung Lord. Holy Crystal na pala dito si Doming, so masakit na yan. At meron tayong Winter Crown para kay Rene J. Yun na nga eh. Isa rin sa mga may hawak ng Winter Crown ngayon ay si Demon si Demon Kite or si Doming. Doming. Kanina si Doming. So, Doming Kite kasi yan, Doming Kite kasi minsan malilito ka rin kahit ano eh. napapagdikit na natin yan. Pero isa yun sa mga hindi or pwede bang maging panggulat din na Aurora na kahit pa mahuli mo yan, hindi lang pala Purify ang hawak, maging Winter Truncheon at paski pagka nag-attempt pa nga ng sayaw. Pero eto na yung Lord na nasa bottom side at mag-e-engage na nga si Edward. Pumasok na nga si Edward. So nagamit na dito yung entropy. Ogwen makapatay na si Pew. Mapipilitan rin na mag-flicker out para makatakas sa mga players dito na Aurora. Unti-unti na nga nawawala ang base. Isang mabilis na